Konbanwa minasang. So bali lahat ba irritable na sa pagtaas ng gasolina. So bali hindi lang naman nangyayari yan sa Pilipinas, dito rin sa Japan. Kaya may kwentong gasolina rin tayo syempre. So ito nga, nagpapalinis tayo ng bigas ngayon, no. At dahil nagmahal nga ang gasolina, syempre apektado ang lahat. Pati na rin tong bigas na binili ko. So bali nung wala pang ang gera na nagaganap, nakukuha ko lang tong 30 kilos na bigas sa halagang Ichimang Goseng N or 15,000 yen dito sa pera nila. At dahil nagmahal nga ang gasolina, syempre nagmahal din ang bigas, kaya medyo tumaas tong binibili ko, pero tipid pa rin naman to kung bibili ka sa supermarket. So nakuha ko nga tong bigas na to sa halagang Ichimang Nanaseng N or 17,000 yen na. Yes guys, nagmahal siya ng 2,000, pero ayos na rin kaysa sa supermarket ako bumili, nagkakahalaga ng nimang or halos 22,000 yen ngayon guys. At bago nga natin ituloy tong kwentuhan, by the way, ako nga pala si Joel, TATP dito sa Japan. So yun nga guys, dati nakakahalaga lang ang 1 litro ng gasolina dito sa Japan ng Yaku Goju N or 150 yen. So bali nagtaas nga siya ng halos 40 yata, dahil ang 1 litro na ngayon ay umaabot na ng 190 yen. At yes, di kayo nagkamali ng dinig, nagmahal talaga ang gasolina dito, hindi lang naman sa Pilipinas yan. So itong bigas na to guys, nabibili ko to sa kabilang kumpanya, which is sister company namin, yung Misaki. Pero baka sabihin yun man, mayaman na ako kasi may isang kabang bigas ako. Hindi po. So bali ang ginagawa ko ng diskarte dyan guys, bibili ako ng bigas na yan at hahatiin namin yan ni Joshua. Oo guys, binebenta ko ngayon kalahati niyan. Para hindi lang din ako yung nakakatipid, nakakatulong pa ako sa kaibigan ko, di ba? At hindi naman ako ganun kalakas kumain, kaya yung halos 15 kilos na yan ay tumatagal din sa akin ng 3 buwan mahigit. Depende na lang din kung pagod na pagod ako minsan at napapalakas talaga ako sa pagluto ng bigas, yun, napaparami nga tayo na kain. Pero at least nakakatimid pa rin tayo, di ba? Self-service talaga tong paglilinis ng bigas guys, at maghuhulog ko nga lang dyan ng 300 yen. Ibubuhos mo nga lang yung bigas mo dun sa lagayan na inyo, nakikita nyo nakabukas. Tapos pipindutin mo lang yung button na nakalagay is Korin or clean sa English. So ayun, lilinisin nyo na ng kusa yan guys, at babagsak na lang yan dyan sa may parang embudo na nakikita nyo. Tapos tatapakan mo lang yung pedal para dumiretso na sa sako mo. Ganun lang kadali. No more hassle, at maya maya lang pwede mo nang bitbitin pa uwi yan. Ganun lang kabilis yung proseso na ito guys. At paglinis-linis ka lang ng konti dyan, syempre may mga ibang gagamit pa dyan at may camera dyan, may kita kung sinong makalat. Nakakaya naman kung Pinoy pa yung mabibid dyan, diba? Kaya yun, nagwalis-walis na nga rin ako ng konti dyan dahil halos patapos na rin tong paglilinis natin ng bigas. At dahil tapos na nga rin tayo halos magpalinis ng bigas, tara balikan na lang natin yung kwentong day off natin or yasumi natin nung linggo. Kaya tara, let's go! Hi guys, kumbawa. Sabado na naman at ngayon lang tayo nakipagkita dito sa mga tropa natin, si Joshua at si Evan. Kasi pumasok kanina, sila day off nila kanina. Yeah! Ngayon ay punta kami ng Welsha. Mamimili kami ng kung anek-anek dito. Tapos uwi na rin kami. Credit tokado lang. Kasi trip namin ngayong kainin ngayong gabi. Champurado guys, na-miss namin mag-champurado. Nagluto daw si Evan. Tapos bibili kami na, ano yung nalagay natin? Condensed toppings pa. Na-miss namin kumain ng champurado. Check na rin natin kung talagang masarap luto ni Evan. Nice! Chef Evan, pakak! Malamig dito guys. Walk trip lang kami. So fast forward nga guys, matapos yung halos 5 minutes lang na paglalakad yun, hindi na nga kami nagbike guys kasi malapit lang talaga to sa apartment nila Evan. At mamimili nga lang talaga kami ng mga tinapay dyan at yung ihahalo namin sa champurado na niluto ni Evan. So bali Sabado talaga ng gabi to, no? At wala naman talaga kami planong gawin o galaan. Talagang mamimili lang kami ng mga biskwit or tinapay. Kasi dito nga sa Welsha guys, may binibili kami na tinapay na nagkakahalaga lang siya ng 100 yen. Ayan, nakikita nyo naman yung yellow tag. Pag dito sa Japan guys, matututunan mo maging tirador ng yellow tag. Kasi ang ibig sabihin nun guys, naka-sale.
At alam nyo na, ugaling Pinoy, syempre, kung saan yung mura, dun tayo, di ba? Hanggat hindi expired, pwede pang kainin yun. Kanya-kanyang dampot na kami dyan guys kasi nga mura talaga yung bilihin eh. At saka masasarap siya, mga cookies, donut, ganun po siya guys. Pero baka isipin nyo naman masyado kami magastos kasi dampot kami ng dampot dyan guys. Hindi naman no. So balit tipid pa nga yung lagay na ginagawa namin yan. At take note, after sahod lang namin talaga nagagawa itong pag-iimbak ng pagkain na para sa isang buwan namin. Pagtapos niyan, wala na, lilipad na kasi yung pera namin. Kaya yun, sinasafety na namin yung mga pagkain namin pang isang buwan. At syempre, papahuli ba ako? Numampot na rin ako ng mga nahiligan kong pagkain dyan. At pwede na nating podtripin yan tuwing pagka-uwi natin ng trabaho, pag pagod na pagod tayo, diba? So marami nga kami sa bahay kasi hinihintay ko muna sila o pinapauna ko muna sila magluto. Kaya minsan, nagpo-food trip muna ako ng mga chicheria or cookies. Ang tawid gutom lang ba kasi tumatagos talaga yung pagod hanggang sa tiyan eh. Pag uwi mo, kumukururog talaga yung tiyan mo. Alam mo yung pakiramdam na ganun. Tapos magluluto ka pa lang, ang dami mo pang kasabay. Kaya yun, kailangan may bubunutin tayo sa kabinet natin na pagkain. Kaya yan guys, after ko nga nagbayad dyan, sililid na natin yung mga pamilya natin. Kaunti lang yan guys at puro junk food lang talaga yan. At nakita ko nga tong cake na to na pumukaw sa mata ko. Kaya yun, titikman natin yan guys. Ngayon lang tayo kakain na matamis. Di na tayo mahilig masyado sa matamis. At after nga namin namili guys, eto, pinaayos ko muna kay Evan at Joshua yung laptop ko. At eto nga yung kinaganda guys, 'di ba? Ikukwento ko na sa inyo. So kung nakikita nyo, may laptop yung dalawang kasama ko, si Evan at si Joshua. At yun ay nanggaling sa akin lahat. Opo guys, binigay ko sa kanila yan. Dahil alam ko makakatulong din sa kanila yan at kailangan din talaga nila. Yun ang kinaganda ng trabaho natin guys bilang taga-giba dito sa Japan. Tulad nga ng kwento ko sa inyo guys sa mga nakaraang vlog ko. Tuwing nagigiba kami ng mga apartment o resto bar o opisina o kahit anumang maibigay sa amin na trabaho. Lahat ng laman nun guys, pwede naming iuwi basta ipapaalam mo lang. Kasi yung mga laman nun ay hindi na kailangan or ibabasura na lang. At dahil mapapakinabangan pa nga siya, so yun, hiningi natin sa boss natin at ito, binigyan natin yung mga tropa natin. So bali hanggang dito na nga lang din guys, salamat sa panonood. At kung gusto nyo makarating dito sa Japan, ito ang agency ko at ang aking school. Nandito na rin ang mga taong kailangan nyo hanapin para makapunta kayo dito sa Japan. Jikai made, sayonara, soshitigo, sityo, arigatou gozaimashita.